Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Senator Ping Lacson sa kanyang official Facebook page. Title niya, Gusto Laging Bida. Sunod-sunod na resibo ang ibinato ni Senator Ping Lacson bilang tugon sa mga pabidang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng investigasyon sa flood control scandal. Ito ang kanyang sagot sa privilege speech ni Marcoleta kahapon, kung saan naglunsad ito ng mga lantarang personal na atake laban sa kanya. On Senator Marcoleta's pagpabida-bida, inaakusahan niya si Senator Marcoletang pabida-bida. Ang tanong, sino ba ang nagpapabida-bida? Marcoleta ba o si Lacson? Mababasa natin sa mga comments mamaya. Sabi niya, like on many past occasions, I could have effortlessly dismissed Senator Marcoleta's statements as I refuse to dignify his ego-driven provocation. But when the attack shift from professional to obsessively personal, I must shut the whole political circus down firmly, completely, and without ambiguity. Wow! Kala mo kung sino. Senator Lacson. Sa mga staff, sana tignan nyo ang mga comments. Tignan nyo yung people's reaction. Dati-dati, dito sa mga post ni Senator Lacson, nakalagay doon yung bilang ng ilan ang tumatawa, ilan ang nag-like, nag-love, nag-galit. Masusukat mo yung pulso ng taong bayan. Nung una, minomonitor ko, halos lahat ng post niya, tinatawanan siya ng taong bayan. Nasa 80 to 90% ang tumatawa o galit sa kanya. 10 to 20% lang, depende sa kanyang post, ang naniniwala sa kanya. Ngayon, dahil nakita nila siguro na hindi, hindi na magandang nangyari, dihado na siya sa social media, tinanggal niya yung feature na kung saan mabibilang mo yung tumatawa o galit sa kanya. Parehas na sila ng Pangulong Marcos Jr. Last year, pinotakte itong si PBBM ng halos 1 million laugh emoji dahil sa palpak na post niya. Ito kay Lacson, wala na, tinanggal na rin niya. Hindi na natin makikita, but I believe, ganon pa rin. Marami ang hindi naniniwala o tumatawa lang sa kanya. Ito. Tignan natin itong post niyang ito Yung mga Andali. Ay, the gentleman from Tarlac. Ito na po yung mga comments. Halos lahat negative. Binabati ko si Lacson. Nel Gikaw, sabi niya, Sabadiha, Lacson, ikaw ang pabida-bida. Tumahimik ka, yung Sabadiha. George Morales, naiintindihan ko si Senator Marcoleta. Kami gusto din namin malaman kung sinong utak ng flood control. Pero walang kwenta kasi ang daming hindi napatawag na nabanggit sa hearing. Sa balitaktakan nila ng panalong-panalo si Senator Marcoleta. Kung patas lang ang imong perspective, taong bayan ang inaalala mo, maniniwala ka, papanig ka sa mga sinasabi ni Marcoleta. Hindi para sa kanya yung kanyang pangungulit . Ang nakita ko kay Senator Marcoleta, labanan. Tama na itong, galit na galit siya itong nangyayaring korupsyon, pagnanakaw sa kaban ng taong bayan. Na bagay na itong si Lacson, trabaho sana niya imbestigan . Ang dami-dami niyang rason
Kaya to may talong-talo talaga si Senator Lacson itong laban nila kay Rich NE sabi, with all due respect to Senator Lacson, I beg to disagree. Yeah? Questioning and raising issues in the Senate is not pagpabida-bida. It is part of accountability and democratic debate, which officials like Senator Marcoleta have the duty to do for the Filipino people. RG Bagyo, the clown wants to shut down the circus. Seriously? Ping Lacson? Layfax, Bayad Blue Ribbon Comedy. Francis Dateles, investigation for 18 Marines? X. Manghuhula? Check. J. Valera, Pinky Lacson, the fortune teller. Ito, maganda ito. Martina Barcerenilla. I voted for you, Senator Ping, as president dati, noong 2022. Pero this time, I think Senator Marcoleta deserves to be heard. And the Filipinos need to know the truth about the revelations of the 18 ex-Marines. No cover-up. No suppression of truth. EJXP, the truth does not mind being questioned. A lie does not like being challenged. Ang galing. Person dice, di yan pabida-bida. His intention is to uncover the truth, not for his own benefit, but for the good of every Filipino. Last na lang. Ito, Mark Jose, will you choose to be a hero or an enemy of the state? Itong lumalabas kay Senator Lacson ngayon, pag itutuloy niya itong kanyang direksyon niya, sayang ang kanyang karir. Dahil patapos na siya. Sabi niya, magre-retire na daw siya sa 2031. Well and good. Dami naman niyang naitulong. Napakaganda ang serbisyo niya as a PMA, police officer, as a legislator for the first 18 years ata. Ngayon lang siya nag-alanganin. Pag itutuloy niya yan, he will be remembered as, cover-up man. Worst corruption in history. Sinubukan niyang tabunan. Sige, tignan natin kung history will judge between Marcoleta and Lacson. To me, Marcoleta is doing yung ginagawa niya is for the good of the country. Itong si Lacson, ambot na lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yang among natagaan og gero mag-atop na ni siya karon sa iyang gipatindog nga balay. Nakita sa ipandok do ka asang forum sa din ang gaid ug makasabot. So mo na ni ang iyang gipatindog nga balay.
Ug karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. At sa Ginoo sa at sa Ginoo sa nakatag sa ako og sin. Kung walang yatag, wa pa ko kalay. Oo, so nalipay ka nga nakabalay na ka karon. So lalipay ko nga nakalay nako. Lagi sa kon atag sa kalisod kutog ra gyud sa kaon. Oo, so salamat kayo ya. Kayo.